DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala ka ng karapatan dahil patong-patong ng atraso mo. Malaking halaga ng nilustay mo. Pinagtangkaan mo rin pagsamantala ng kapatid ko at higit sa lahat, ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Papa. Kaya isinusumpa ko, ikaw ang sunod na paglalamayan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang sunod na paglalamayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Sabi nga, diwan. Ano ba? Huwag ka nang pumalag. Wala ka namang magagawa eh. Huwag mo nang pahirapan ang pagpunta natin sa langit. Hindi ka magtatagumpay. Hindi! Sige, lumabang ka. Mas gusto ko yan para may thrill. Ano ba? Lalo ko nang gigigil sa'yo. Ayop ka! Bastos! Hindi diri ako sa'yo. Walang yaka. Kinagat mo ako sa labi. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka basta-basta magtatagumpay. Ganun ha? Ito pa isa. Ano? Di bagsak ka ngayon. Nawala na siya ng malay. Bubuhatin ko na lang siya at dadalhin ko sa kwarto. Pasensya ka na sana, anak. Masyado talaga makulit ang papa mo. Kahit na, Mama. Sana hindi niyo pa rin siya pinayagan. Natatakot kasi ako. Baka atakihin siya sa puso o kaya naman ma-stroke na naman siya. Yun din ang ayaw ko kay Papa eh. May pagka-dominante. Ayaw magpa-out sa gusto. Napakatigas ng ulo. Sa kanya nga nagmana si ate. Tama ka. Pareho silang pasaway. At, aray. Oh, bakit ma? Medyo sumakit ang dibdib Ano, ko. okay lang ba kayo?
Wala po kayong ibang nararamdaman? Ayos lang ako, anak. Bigla lang akong kinabahan. Hindi maganda ang kutob ko. Dito kita ilalapag sa kama, Emily. Matagal na ako naglalaway dito sa hipag ko. Sa wakas, matitikman din kita. Walang hiya ka! Ano sabihin nito, ha? Karantado ka? Ha? Pati kapatid ko? Pinag-iinteresan mo? Walang hiya ka! Demonyo ka! Papatayin kita! Papatayin kita! Walang hiya ka! Nasasaktan na ako! Talaga masasaktan ka! Hayop ka! Papatayin kita! Tama na sabi mo lang nga. Papatulan na kita. Sige! Gawin mo! Labas-labasin mo na ang kasamaan mo! Okay. Ah! Sige. Sinabi mo eh. No! Aray! Oh! Aray! Ano, masarap ba? Gusto mo pa na ispa? Ha? Tarantado ko! Wala kang kasing sama! Ano nangyayari rito? Papa! Bakit tumutugo ang uso mo? At bakit nakahiga sa kama si Emily? At tumutugo rin ang bibig niya? Judas Kainer, anong ginawa mo sa mga anak ko? Nainggit ka ba? Gusto mo ang uso mo naman ng paduguin ko? Walang hiya ka. Mapapatay kita ng demonyo ka! Mauuna ka, Papa. Dahil hinihila ka na papuntang impyerno. Ikaw ang dadalhin ko sa impyerno. Papa! Oh! Di ako makahinga. Papa! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano pong tinatangan-tangan mo dyan, Iner? Tulungan mo ko. Dali natin sa ospital si Papa. Bakit sa ospital? Diretso na natin sa punerarya. Napakasama mo talaga. Tarantado ka. Doon din naman siya pupunta eh. Dahil siguradong hindi na siya tatagal. Kanina pa siya hinihintay ni Satanas sa impyerno. Ikaw! Ikaw ang dapat na mauna sa impyerno! Saldi, Ma, ay di pa tayong pumunta kay Roda ngayon din. bakit po? Kanina pa ako hindi mapalagay. Para kasing may masamang nangyari. Oh, may tumatawag sa'yo. Si Ate Roda po. Hello? Hello, Saldi. Nandito ako sa ospital. Kasama ko si Papa. Bakit ano nangyari sa kanya? Inatake sa puso. Ano? Kumusta nga siya? Ano lagay niya? Wala na siya. Dead on arrival. Ano? Saan ospital yan? Pupunta kami riyan. Napakawalang niya talaga ng asawa mo. Mapapatay ko siya. Nasa na? Ewan ko. Iniwan niya ako. Bigla na lang umalis. Kaya nga mag-isa kong dinala dito si Papa. Si Emily. Ano nang nangyari sa kanya? Ewan ko, di ko rin alam. Wala pa siyang malay nung umalis na kami. Patong-patong nang atraso sa akin, Henner. Kaya wag na wag siyang magpapakita sa akin. Oh, may tumatawag na naman Si sa'yo. Emily po. Hello, Emily. Nasaan ka? Narito ako kina ate.
Wala ba riyan si Kuya Hiner? Wala na silang lahat nang magising ako. Kaya hindi ko alam kung ano nangyari. Nasaan ka ba? Narito kami sa ospital sa Fairview. Malapit lang ito, kaya pumunta ka na lang dito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pare, pwede ba dito muna ako kahit ilang araw lang? Bakit anong nangyari? Nagtalo kami ni Papa. Inatake siya sa puso at malamang tsugi na siya. Naku pare, siguradong hahantingin ka ng pamilya ng bayaw mo. Kaya nga, mainit ako ngayon sa mata nila eh. Kaya dito muna ako magpapalamig. Hindi mangyayari ito kung hindi nyo hinayaang pumunta si Papa kina Ate Rhoda. Oo, kasalanan namin. Pero hindi rin namin ito ginusto. Huwag na tayo magsisihan, kuya. Wala rin namang mangyayari. Kung meron man dapat sisihin, yun ay walang iba kundi si Kuya Hiner. Aba, sana siya na lang ang namatay. Pero okay lang. Dahil susunod siya sa hukay at ako mismong magdadala sa kanya sa impyerno. Kung ano man ang binabalak mo, kalimutan mo na yun at baka ikaw ang sunod na mapahama ka na. Siya nga naman, kuya. Ipaubaya na lang natin siya sa mga alagad ng batas. At ano naman ang ikakaso natin sa kanya? Anong koneksyon niya sa pagkamatay ni Papa? Magtanong na lang tayo kay attorney. Siya nga pala, pwede ko siyang kasuhan ng attempted rape. Tama. Itanong muna natin kay attorney kung ano ang dapat nating gawin. Pasensya ka na, Zaldi, kung hindi ako nakapunta kagabi sa burol ng iyong papa. Marami kasi kung inasikaso at maaga akong nakatulog. Baka mamaya makasaglit ako. Okay lang yun, attorney. Bakit niyo pala ako ipinatawag? Okay. Pag-uusapan natin ang last will and testament ng iyong papa. Tapos na ba? Ano bang nakasaad doon? Ano nga ba ang nilalaman ng last will and testament ni Octavio? Mga kaibigan, patuloy po namin kayong inaanyayang bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at si Phil Cruz sa papel na Zaldi. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito.
ikaw ang sunod na paglalamayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.